Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is the general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading po. At the bottom of the deck, the Star. I feel like ang sense ko na energy mo, gusto mong mag-focus dun sa pinaka-main goal mo na makuha mo kung ano yung dreams mo sa buhay. Some of you, kung ano yung kaya mo na maibigay sa bawat sitwasyon na meron ka ngayon sa buhay mo, ginagawa mo lahat ng kaya mo. Ang mensahe ng card mo, pinag-iisipan mong mabuti bago ka gumawa ng aksyon, especially sa financial mo o sa career mo. Gusto mo munang bigyan ng time yung sarili mo para makapagpahinga at makapag-isip ng tama or mapag-isipan ng mabuti yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo. May mga challenges ka na pinagdaanan sa nakaraan at nalagpasan mo yon. Some of you, may mga obstacle ngayon na nangyayari sa sitwasyon sa buhay mo ngayon at alam mo kung paano mo gawan niya ng paraan na may alis yung sarili mo dyan. May darating dito na magpapasaya para sa'yo. Some of you, andyan yung pamilya mo para suportahan ka sa mga ginagawa mo at sa mga gusto mo pang tahaking landas. Sobra yung pagmamahal na pinapakita nitong tao na to. Kung ano yung kaya niya, binibigay niya. Some of you, kung ano yung pagmamahal na nararamdaman mo, ipapakita mo yun dun sa taong mahal mo. Or may tao na darating na mag-o-offer ng pag-ibig sa'yo. You feel guarded at natuto ka na. Hindi ka na basta-basta magtitiwala, especially dun sa mga tao na sinaktan ka na before. Karoon ng conflict kasi may mga bagay na gusto mong makuha pero alam mo sa sarili mo na nahihirapan ka. You need to listen to your inner self or inner divine. May mga idea na binibigay sa'yo na makakatulong doon sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Gusto mo makuha yung stability sa karir mo o sa financial. Some of you, ginagawa mo yung kaya mo na maalagaan o mabigyan ng protection yung pamilya mo o yung mahal mo sa buhay. You feel connected pa rin sa mga nangyari sa nakaraan or may mga pagsubok kang pinagdadaanan ngayon at unti-unti mo yan na ma-overcome. Basta alamin mo lang sa sarili mo kung paano mo mabibigyan ng solusyon yung mga pinagdadaanan mo ngayon o yung mga nangyayari na sitwasyon sa buhay mo. Meron kang inaayos sa financial mo or sa loob ng tahanan. Some of you magkakaroon dito ng collaboration or pagtutulungan sa trabaho. Hindi ka pa rin humihinto. Alam mo na kaya mong ma-achieve yung goal mo. Gagawa ka ng paraan para maabot mo yung goal mo sa buhay. Clarify natin ang King of Pentacles. The Tower and Page of Swords. Pinag-aaralan mong mabuti kung ano yung pwedeng solusyon na magagawa mo sa mga dumarating sa buhay mo para magkaroon ng stability or umunlad yung pera mo o yung career mo. Clarify natin ang Four of Swords. Eight of Pentacles and the Chariot.
andun yung pagsusumikap mo, and lahat ng hard work mo na yan. Darating din yung panahon na magpipaid off yan, and may bibigay mo rin sa sarili mo kung ano yung gusto mo na makapagpahinga or makapag-relax. Clarify natin ng Two of Swords. The High Priestess and Eight of Swords. May mga pagsubok ka na pinagdaanan sa nakaraan at nalagpasan mo yon. Pero, naalala mo pa rin siya kung minsan, and you're keeping it to yourself kung ano yung mga pinagdaanan mo dun. Clarify natin ng Ten of Cups. Three of Pentacles and Three of Swords. Dahil sa pagmamahal na binibigay ng pamilya mo, unti-unti ka nang nagiging okay. Mga pinagdaanan mo na masakit na naranasan mo sa nakaraan. And sila yung tumutulong sa'yo para makalimutan mo yung mga naranasan mo doon at mag-heal ka ng tuluyan. Clarify natin ang Knight of Cups. Seven of Wands and Three of Pentacles. Kahit ilang beses siyang mag-fail, hindi pa rin siya susuko. Gagawin niya pa rin yung kaya niya para maging okay yung career niya o maging stable yung financial niya. Clarify natin ang Nine of Wands, the Hierophant, and the Wheel. Nagkaroon na ng end of cycle yung mga nangyari sa nakaraan at ngayon may darating na new cycle sa buhay mo. And sundin mo kung ano yung magpapasaya sa puso mo at gawin mo lahat ng kaya mo para maabot yung mga pangarap mo. Clarify natin ang Five of Wands, Ace of Pentacles, and Four of Wands. Meron ka ditong minamanifest na gusto mong maiayos, either sa financial or sa relationship. Clarify natin ang The High Priestess, Ten of Pentacles, and Page of Cups. Habang tumatagal, lumalakas yung intuition mo and nararamdaman mo na unti-unti mong makukuha yung stability sa financial at may bibigay mo rin kung ano yung mga pangarap mo sa iyong pamilya o sa anak mo. Clarify natin ang The Emperor, Knight of Pentacles, and Seven of Swords. Meron kang gustong subukan dito na makakatulong sa financial mo o sa career mo na magkaroon ng stability. Clarify natin ang The Devil, The Hermit, and King of Pentacles. Hindi niya pa rin makalimutan yung mga naranasan niya sa nakaraan or memories. Kasi may mga memories siya doon na masaya, na hindi niya basta-basta ma-let go or andun yung obsession and addiction na nagpapasaya para sa kanya at hindi niya basta-basta makalimutan yun. Clarify natin ang Three of Pentacles, the World, and the Hierophant. May minamanifest ka na gusto mong mangyari sa buhay mo. Some of you, andun yung pamilya mo, iniisip niya na magkaroon ng travel o meron kang gustong puntahan dito or meron ditong travel na darating at gusto mong paghandaan yon. Clarify natin ang King of Wands, Eight of Swords, and the Sun. May mga naranasan ka dito na nagbigay sa'yo ng kalungkutan o nagbigay ng stress sa'yo at unti-unti ka rin na magiging okay doon. May aalis mo rin yung sarili mo doon sa isang trap na sitwasyon. Alamin natin kung ano mensahe para sa'yo. My super attractor power comes from how I feel, my faith in love, and the joy I put out. Ang mensahe para sa'yo na kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, iyon yung i-attract mo. And gawin mo kung ano yung kaya mo na paraan para magtagumpay sa buhay. And ilagay mo sa puso at sa isipan mo yung mga positibo para iyon yung ma-attract mo na dumating sa buhay mo. Kasi iyon yung ibibigay sa'yo ni universe kung ano yung minamanifest mo at nararamdaman mo.
ibigay mo lang kung ano yung kaya mo sa mga dumarating sa buhay mo at magsumikap ka para maabot mo yung mga pangarap mo. At itong yung reading libro. Kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching. Guys, meron po tayong binibenta na Aram Herbal Oil na makakatulong sa sumasakit na ugat o kumakati na varicose vein sa kamay man o sa paa. Ipahid sa gabi bago matulog at i-massage. And nakakatulong din siya na mag-fade ang iyong varicose vein. Ipahid 2 times a day at i-massage araw-araw. Gawin mo ito araw-araw para mag-fade yung varicose mo. Kapag masakit yung kamay mo, pwede mo rin siyang ipahid sa gabi at i-massage mo para pagising mo sa umaga, marirelief na yung pain na naramdaman mo. Pwede kayong umorder sa Shopee or sa Facebook. Meron po tayo dong page na Star Shines. I-message nyo lang yon or mag-check out kayo sa Shopee.